Si Sukuna ang binansagang pinakamalakas na sorcerer sa buong kasaysayan. Ang lakas na tinataglay nito ay ang siyang nagturing sa kanya bilang isang kalamidad sapagkat ang kanyang turing din sa mga tao ay mabababaw lamang ng mga nilalang at na ang kanyang lakas ay hindi talaga natatapatan ng ni sino man. Kaya na may walang tao ang nakakalapit sa kanya except sa isang sorcerer na nagangalang Uraume. Ang sorcerer na pag-uusapan natin ngayon. Dahil siya lang naman ang natatanging tao na nakakalapit sa King of Curses, siya lang din ang sorcerer na kasama lagi ni Sukuna. Isang bagay na nakakabilib talaga sapagkat alam naman natin na wala talagang interes si Sukuna sa mga mahihina. Kaya naman sa videong to ay aalamin natin sa kung sino at gaano nga ba talaga kalakas itong si Uraume. Pero bago mo natin simulan ay gusto ko lang pong ipaalam na ang videong to ay naglalaman po ng major manga spoilers, and with that being said ay simulan na natin. Si Uraume o kilala din bilang the Frozen Star Uraume ay isang sorcerer na namumuhay na noon 1,000 years ago way back sa Heian era. At ang kanyang kasarian ay unknown pa muna hanggang sa ngayon. Sinasabing may angking galing o talento raw si Uraume pagdating sa pagluto. Isang bagay na nagustuhan ng gusto ni Sukuna, kaya na may ito ang isa sa mga rason na kinuha siya ni Sukuna bilang kanyang tagapagluto. Ang husay ni Uraume sa pagluluto ay napaka-useful para kay Sukuna sapagkat mahilig si Sukuna kumain. At ang isa sa kanyang mga kinakain ay ang mga tao mismo. Isang pagkain na para kay Sukuna ay napakahirap ihanda o lutuin. Pero para naman kay Uraume ay sisiw lang ito. Kaya ang hilig ni Sukuna sa pagkain at ang talento ni Uraume sa pagluluto ay masabi nating napaka-match talaga. Bukod sa pagluluto, si Uraume ay isa ring napakalakas na sorcerer na isang sorcerer na nagtataglay ng lakas na masasabi nating hindi na ikakahiya pa ng King of Curses. At pag-uusapan natin ang kanyang curse technique maya-maya. Ang buong buhay ni Uraume ay nakasentro kay Sukuna. Kaya makikita si Uraume na kasama lagi ni Sukuna. At isang araw, nung inimbitahan si Sukuna sa isang festival, ay dito ipinakita ang pagprotekta ni Uraume kay Sukuna. Nung bigla ang lumapit ang sorcerer na si Yuruzo dito sa King of Curses, na sa pagkikitang ito ay kaagad namang pinaslang ni Sukuna si Yuruzo matapos ang unang attempted attack ni Uraume dito kay Yuruzo. Mula sa eksenang ito ay wala na mga sumunod pa na eksena patungkol sa nakaraan ni Uraume kasama si Sukuna. Ngunit malaki ang tsansa na bago ito namatay ay sa tulong ni Kenjaku ay nagawa ni Uraume mailagay ang kanyang soul sa isang curse object na dahil dyan ay itong rason sa kung bakit sa kasalukuyan sa taon ng 2018 ay buhay pa si Uraume dahil sa pina-incarnate ni Kenjaku si Uraume sa isang vessel na may pangalang Shiorihime. At pagamat masabi nating babae ang vessel ni Uraume ay hindi ibig sabihin nito na babae talaga ang kanyang kasarian noon dahil hanggang ngayon ay ang pronoun niya sa fanbook ay they and them. Anyways, yun na nga, matapos ma-incarnate sa modern day ay dito na sumasama lagi si Uraume kay Kenjaku na noong February 2018 ay sumama rin si Uraume kay Kenjaku sa Amerika upang pag-usapan ng tungkol sa curse energy na kung saan ay dito na kumbinsin na Kenjaku ang mga Americans na sumulong sa Japan sa araw ng isasagawa niya ang Kaling Game upang kunin ng mga sorcerers na nanodoon at gawing isang source of energy gamit ang kanilang curse energy. Few months later ay nung in-infiltrate naman ni Mahito ang Jujutsu Tech ay nung nadakip ni Gojo si Jozo Kumiya ay nung in-interrogate nila ito ay nilahad dito ni Jozo na may nakita raw siyang isang monghe na kasama ng mga disaster curse spirits na ayon sa kanya ay hindi raw siya sigurado kung ang monghe ay isa barang babae o isang lalaki. At ito ang unang pagkakataon na ipinakita si Uraume sa anime. Ang pagsama naman ni Uraume kay Kenjaku at pakikipag-cooperate sa kanya ay dahil lamang sa common goal na meron itong dalawa na somewhat ay naka-align din ang goal ni Uraume sa mithiin ni Kenjaku at yan ay ang pag-revive kay Sukuna. Kaya isa si Uraume sa mga tumulong sa paghahanap at pagre-retrieve sa mga daliri ni Sukuna. At sa Shibuya sa gabi ng October 31st ay sinamahan naman ni Uraume si Haro Tashigimo upang bigyan ng misyon na patayin ang lahat ng mga nakasuot ng suit which is sa mga assistant directors ng Jujutsu Tech. Later at that night ay binati rin ni Uraume si Sukuna matapos nitong matalo si Jogo at sinabihan niya si Sukuna na naparito raw siya upang i-escort ito. Ang pagkikita naman na yan ay gumulat naman kay Sukuna, subalit nung isinamo ni Megumi si Mahoraga ay dito naman sinabihan ni Sukuna si Uraume na may pupuntahan daw muna ito at na hindi na raw magtatagal pa ay makakalayan na raw siya. Kaya na may bago umalis ay sinabihan niya si Uraume na wag daw nitong iniglect ang kanyang mga preparasyon na gagawin. At ang biniling salita na yan ni Sukuna ay kagad namang naunawaan ni Uraume. Later sa gabing yan ay dumating din si Uraume sa kung nasan si Kenjaku upang tulungan ito mula sa mga sorcerers at mula na rin kay Joso. Kaya na may sa paghaharap na to ay dito na ipamalas ni Uraume ang kanyang lakas na nagawa lang naman niyang mapa-freeze ang lahat ng sorcerers na nasa paligid. Gumawa pa nga siya ng atake na ikakamatay na sana ng lahat kung di lang dumating si Yuki Tsukumo, isang special grade sorcerer. Subalit ang pagdating ni Yuki ay hindi nagpatigil sa plano ni Kenjaku at dito na nga niya sinimulan ang Kaling Game. At sa gabi ng November 14 ay dito na nga dumating sa Japan ang mga foreign soldiers na kinakausap ni Kenjaku at Uraume noon upang huliin ang mga sorcerers sa Kaling Game. Samantalang sina Uraume at Kenjaku naman ay dumiretso na sa ilalim ng base
basement ng Zenin clan, na ang basement na to ay ang disciplinary pit ng Zenin clan, na kung saan ay dito rin nilagay ni Ogi Zenin ang kanyang dalawang anak noon na si Maki at Mai nung ipinapatay niya sana ang dalawa sa napakaraming cursed spirits na naninirahan dito sa ilalim. Ang basement na to ay pinili din ni Raume bilang ang napaka-fit daw na lugar upang isagawa ang tinatawag niyang bath ritual para kay Sukuna. 2 days after this event ay sa araw ng November 16 ay dito nakuha ni Sukuna ang katawan ni Megumi, na kung saan ay dito sinubukan ni Yuji at Maki na pigilan sana si Sukuna. Kaya nung dumating si Raume ay nagawa nitong mapa freeze si Yuji pati na si Maki. Ang pagdating ni Raume ay nagpatuwa naman kay Sukuna nang sinabi ni Raume tapos na raw ang preparasyon. Kaya naman dito na sumama si Sukuna kay Raume upang puntahan ang lokasyon kung saan gaganapin ang bath ritual. Sa araw ng bath ritual ay dito naman ipinababad ni Raume si Sukuna sa dugo ng mga cursed spirits. At ang paggamit sa dugo ng mga cursed spirits ay napakahirap gawin dahil upang hindi raw mawala ang cursed spirits matapos ang pagpuputol-putol sa mga parte ng katawan nito na usually kakamatay sana ng cursed spirits, ay ang ginawa dito ni Raume ay pina-freeze ni Raume ang core ng cursed spirits nang sa ganon ay malaya niyang ma-extract ang mga dugo ng cursed spirits kahit na pinagpuputol niya ito. At dahil sa husay ni Raume ay nagtagumpay ang ritual at na mas napalubog nila ang soul ni Megumi sa katawan nito mismo. Matapos yan ay may kita itong tatlo kung saan ay napag-usapan naman nila ang susunod na hakbang na gagawin ni Sukuna. Kinabukasan ay gumawa naman ng bagong rule itong si Kenjaku para sa calling game, na kung saan ay nakasaad sa rule na to na matatapos lang daw ang calling game kung mamamatay daw ang lahat ng players except kina Megumi Fushiguro na ang katawan ngayon ni Sukuna, except din kay Suguru Geto na ang vessel ni Kenjaku, at except din kay Shirihime na ang vessel naman ni Raume. At on November 19 ay dito naman na-unseal si Gojo, kung saan ay nung aatake na sana ni Gojo si Kenjaku ay dito naman dumating si Sukuna at dito unang nagkaharap ang dalawa. Samantalang si Raume ay kaagad ring dumating at ang pagkikita ni Gojo at Sukuna ay nagpainis naman sa kanya, nang binasos lang naman ni Gojo si Sukuna dahil daw sa pagiging duwag nito. Kaya nung aatake na sana si Raume kay Gojo ay dito siya nakatikim ng suntok mula kay Gojo. Isang suntok na kahit ginamitan niya ng reverse curse technique ay di pa rin maalis-alis ang sakit na naidulot ng suntok ni Gojo. Kaya matapos ang pagkikita ni Gojo at Sukuna ay in some time ay ibinigay naman ni Raume ang 4 na daliri ni Sukuna dito sa King of Curses, na kung saan ay humingi rin siya ng paumanhin dito kay Sukuna dahil sa hindi rin ito mahanap-hanap ang natitirang isang daliri ni Sukuna, na ayon naman kay Sukuna na marahil ang kanyang huling daliri ay nasa kamay raw ni Gojo. Matapos niyan ay pagkalipas ng mahigit isang buwan, on December 24, 2018 ay dito na namaalam si Kenjaku sa dalawa at isinagawa na ang kanyang mission sa pagpatay sa mga natitirang calling game players, habang si Raume naman ay nanatili ngayon dito kay Sukuna, na kung saan ay dito magkasabay nilang hinarap ang 200% hollow purple ni Gojo na once again ay nagpatalsik kay Raume. Few minutes later, matapos ang pagpaslang ni Sukuna kay Gojo ay dito naman ibinigay ni Raume kay Sukuna ang cursed tool na binigay ni Yuruzu kay Sukuna noon. At dito na rin nakaharap ni Raume si Kinji Hakari, na sa kasalukuyan ay mas naging seryoso na ngayon itong si Raume dahil sa nakikita niyang isang threat si Hakari. At yan ang buong timeline ng buhay ni Raume. Pero bago mo natin tatapusin ay ipapaliwanag ko muna kung gaano nga ba kalakas itong si Raume, at uunahin na natin ngayon ang tungkol sa kanyang curse energy manipulation. Si Raume may pambihirang ability sa pagmamanipula ng kanyang curse energy. Katunayan yan, ang kanyang curse energy reinforcement ay sapat na upang masangga ang napakalakas na piercing blood ni Choso gamit lamang ang mga kamay nito. Kaya may kitang hindi tumagos sa kanyang ulo ang piercing blood ni Choso. Gamit din ang kanyang curse energy reinforcement ay pasimple lang ding itinaboy niya ang wind sight ni Momo Nishimiya gamit lang din ang kanyang kamay. So napakahusay ni Raume pagdating sa curse energy reinforcement, which aligns sa kanyang husay sa curse energy manipulation, na kung saan ay dahil sa kanyang husay dito mga kaibigan ay nakakapag-perform siya ng reverse curse technique, isang ability na iilan lang ng mga sorcerers ang nakakagawa. Kaya with just curse energy manipulation ay masabi nating malakas na talaga si Raume, at sinamahan pa yan ng kanyang curse technique na isa sa mga unique at malakas ding curse technique, at ito ay ang Ice Formation. Ang Ice Formation ay nagbibigay sa kanya ng ability na makagawa at makamanipula ng yelo. Ang range ng kanyang Ice Formation ay nagdedepende rin dahil capable din si Raume sa malawakang pag-release ng Ice Formation, at nakakapag-create din siya ng mga matutulis na yelo na naibabato niya sa kalaban, which brings us sa isa sa ability ng kanyang curse technique na ang Frost Cam. Ang Frost Cam ay isang ability ni Raume na kung saan ay sa pamamagitan ng kanyang pag-ihip ay nakakagawa siya dito ng isang mist na nagmamaterialize kagad sa isang yelo. Tinatarget niya ang kanyang victim ng isang super cold curse energy upang mapa-freeze ito in almost an instant. Dahil ang materialization nito sa pagiging ice ay usually di na nagbibigay pa sa mga kalaban ng time na makaiwas. Ang Frost Cam ay capable din sa pagpigil sa napakaraming target within its vicinity. Kaya isa ito sa napaka-lethal talaga na ability, dahil kung pipilitin ng victim na ikilos ang kanyang napa-freeze na katawan ay madudurog talaga ang parte ng katawan na yan. Usually sa tuwing napa-freeze din ni Raume ang target ay binabasag niya kaagad ang affected area nito, tulad sa kanyang ginawa kay Hakari na nagawa niyang
maputol ang buong isang braso ni Hakari. Sinasabing ang Frostcam ay ang true essence daw ng ice sorcery. Ang Frostcam naman na may maximum output ay tinawag ni Roumeng Deadcam. Isang uri ng freezing technique na may napakalawak na range, isang napakabilis na activation na capable naman sa pag-freeze even sa fully realized na Maki Zenin na isa sa napakabilis na sorcerer in the modern era due sa kanyang heavy restriction. Lastly, ang other form ng kanyang ice formation ay yung tinatawag namang ice fall. Ang technique na to ay may multiple targets din dahil sa pamamagitan ng pag-create nito ng mga yelo sa lupa ay dito siya nakakabuo ng mga matutulis na mga yelo kung saan ay nakokontrol niya ito telekinetically na by this ay nagagawa niyang mapaulanan ng matutulis na mga yelo ang kanyang mga kalaban at ipinamalas niya noon ang kanyang ice fall sa Shibuya. Ganyan kalakas ang curse technique ni Roume at ang husay nito sa curse energy manipulation, mga kaibigan. Bukod dyan, malaki din ang tsansa na ang curse technique na to ay ang mas nagpa-interest talaga kay Sukuna noon dahil noon sa Heian era, sa panahong wala pa mga refrigerator, mga kaibigan, ay masabi talaga nating napaka-handy talaga ng ice formation technique ni Roume na mapreserba ang pagkain ni Sukuna at mapanatili itong presko. Kaya reasonable lang talaga para sa King of Curses na gawing subordinate itong si Roume na isang malakas na sorcerer at na may angking talento pa sa pagluluto. At yan ang buhay ni Roume at kung gaano talaga siya kalakas. At sa mga darating pang chapters ay sigurado akong mas may papamaras pa ni Roume ang kanyang tunay na lakas laban kay Hakari. Kaya yan, mga kaibigan, dito mo natin tatapusin ang video at kung gusto niyo naman ang ating video ay can get a like, comment, for subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.